pagkuha pa lang ng mga doctors, mga nurses, ay talagang sobrang hirap na. Lalo na sa nangyayari dito sa ating bansa, marami po ay umaalis ng bansa para doon na sila mag-work. Pero sa awa naman po ng Diyos ay talagang nagawa po namin ang paraan na mabuksan ang ospital na matagal na po namin itong pinapangarap. Sabi ko nga po kanina, ito po ay unang pinangarap ni Mayor Mike noong 2016 at talagang sabi ng iba suntok sa buwan ang pagpapatayo ng isang ospital. Pero sa awa ng Diyos ay nandito na. Ito na po, talagang mapapakinabangan na ng mga taga Padre Garcia at mga kalapit bayan po natin. Kayo ang magandang tanghali po. Kasi nag-operate yung hospital natin. Yung pinaka-operation po nito, full operation ng hospital ay start kailan po ba? Kayo na ba or January? By January po yung full operation niya. Ayun po yung mga check-up lang muna. Kasi ngayon marami pong mga dumating ngayon na naka-check up sa hospital na yung araw Yes, na ito. yun po ay libre, free pa yan. Libre po yun. Opo. Medical mission po. Sir, go Mayor, ahead. anong reaction? Marlete ng Pilipinas, balita ngayon. Mayor, anong reaction mo na isa na ngayon ang Padre Garcia sa tinitingalang bayan? Sulit ba yung paghihirap nyo, pagsikap ni Kong Mike at Vice Migo sa pagganap ng ganitong mga assistance para matayo ang ng ganitong mga infrastruktura? Siyempre po, ako'y masayang-masaya dahil nakita ko na yung pinaghirapan namin. Ano mo, sabi ko nga, hindi madali magpatayo ng isang ospital. At kami naman po ay tuloy-tuloy naman po ang pag-outsource namin ng funds sa national government dahil marami naman po talagang tumutulong sa amin dito sa Padre Garcia. Dahil nakita naman po nila na talagang ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para kami makatulong sa mga kababayan namin dito. Lalong-lalo na po pagdating sa kalusugan. Dahil yan po ang pinaka-importante sa lahat na dapat ang mga tao, mga mamamayan ay malusog ang pangangatawa. Thank you, Mayor. Okay. Next, please state your name and your media Joseph outlet. po from Deadbean News Publicity. Ngayon, nagkano po ang naging budget po ito bago po makatakot makita yung itong hospital? Ito pong pinaka-building na ito, more or less nasa 500 million na na-outsource po namin sa national government. Yun naman po mga equipments, ayun naman po private na po yung bumili ng mga equipments na ito. Sila. Yung lupa po ba ay donate o bili? Ito po ay binili ng lokal na pamahala ng Padre Garcia. Sa katunayan, ito po ay 4 hectares. Ano po? So yung nasa kabilang side naman po yung Padre Garcia Polytechnic College at dito po yung hospital at yung dialysis center. Salamat po. Okay, next. Pardon, Mr. from Jario Veritas. Bali ba yung naka-explain po ano ang mga services na po pwedeng i-avail po ng ating mga kababayan dito? Ilan po ba yung bed capacity dito sa hospital? So ito po ay 57 bed capacity pero unahin 30 muna po ang aming Optional. ngayon 30 muna. Tapos yung mga services naman po, halos lahat naman po ng services ng hospital ay meron naman po kami dito. May ICU po, may laboratory, mayroon po, lahat halos kumpleto po. Meron po pediatric ward? Meron po pediatric ward, lahat. Meron po. So halos lahat po ng, ano naman, ng mga basic na service na Yes po, meron. Okay. Mayor, Julius na po from JBX Media Production. Sino-sino po ang mga katulong po ninyo dito or kayo lang po ba ang nagsagawa na may patayo ang ospital? At maliban po dito sa ospital, kanina po nabanggit po ninyo, yung school malapit po dito. Bakit po magkalapit ang school at ang hospital? Sa katunayan po talagang, nung una po ito lang po talaga yung pwede namin paglagyan. At syempre ito naman po yung pag-aari ng lokal na pamahalaan. Mas maganda na rin po na isa na lang, ito po yung tinawag namin na Padre Garcia Complex. Kasi kumbaga pwede naman itayo ang ospital, pwede rin naman ang college dito. So wala naman po magiging problema. Isa na po ang iikutan ni Mayor Celsa. May tutulong po ba kayo dito sa pagpapakita? Meron po. Syempre mga senador po na tumulong sa atin, ang ating pong dating Senator Ralph Pecto, tumulong po sa atin dito. May mga party list congressman po, Senator J.D. Arcito, tumulong din po dito. So, Congresswoman, Leanda Bonilla, yung mag-asawa. Congressman po. Okay. Next question would be Nestor Burgos po ng DCJB. Ang problema ay dumarating kapag may mga pasyente na ang ospital. Karaniwan ay walang doktor o di kaya ay iimporta pa ng pribadong doktor para dito ma-assign.
paano po yung preparation nyo sa mga doctors? Ay, meron na po kaming doctors talaga dito. Kami po ay mayroong 40 na doctors na talagang iikot dito, naka-assign po dito sa Padre Garcia Hospital. Ano po yung mga private po yun? O Mga private doctors po sila. paano po magiging term ng obligation ng pasyente? Sabi nga po namin kanina ni Vice, sa ngayon, syempre may bayad pa, na hindi naman kamahalan, Basta darating po ang time na siguro magiging libre na rin kasi nandiyan na po yung horse race track na ang usapan po namin diyan, ang 7% ng gross income nila ay mapupunta sa medical assistance. So yun po ang gagawin namin pinaka-guarantee letter para dito sa ospital ng Padre Garcia. Another, one of the biggest problem here in Batangas is electric brownout. Paano po yung situation pagka meron brownout? Naka-ready naman po tayo, may mga generator naman po tayo. So naka-ready naman po ang hospital dito. Lahat po yung aming pinaghandaan. Yan po ay talagang kausap ko po yung pinaka-president at kami naman po yung lagi nag-uusap-usap. Almost everyday po nandito ako. Iniikot ko po ito, pati yung college, yung dialysis. Lagi po ako nandito. Ito po yung aking pag nag-unwind ako, dito na lang po ako pumupunta. Kasi masaya po na nakikita ko na yung pinaghirapan namin, napapakinabangan ng mga tagabayan ng Pilipinas. Okay, next question would be from Sir Logan. Logan Javier po ng Kabatang News. May oras nakikita po namin mga facilities dito po sa bayan ng Padre Garcia. Ano po inspirasyon ninyo ba? Nagagawa niyo po lahat ng mga ito? Siyempre, sa nakikita ko po bilang punong bayan, sa dami po ng humihingi ng tulong sa lokal na pamahalaan, sa mayor's office, hihingi ng GL. Minsan na nagiging problema po nila, walang mapagdalhang ospital, punuan, walang kwarto, walang rooms na po pwedeng sila tanggapin. So yun po talaga parang napakasakit po sa akin na ang kababayan ko wala mapagpagamutan. So kaya po ito ay nabuo ito, naisip namin na magkaroon ng ospital ang bayan ng Padre Garcia. Sabi ko nga po, walang hindi tatanggapin ng mga pasyente dito sa ospital ng bayan ng Padre Garcia. Okay, another question from Sir Levy. Ngayon sa kaputaran na po yung Padre Garcia Hospital. Ano po pa kaya ito yung mga magandang tulong pa natin? Possible po ba na magkaroon po ang bawat miyembro ng pamilya dito mismo sa bayan ng Padre Garcia na kanyang na health card para in case na magagamit po nila rito? Yes po, posible po yan. At yun po yung pangarap ko din. Kasi gusto ko nga maging libre na pagpapagamot sa bayan ng Padre Garcia. Kaya nga lang po, nag-uumpisa pa lang tayo. So, ang horse race track ay inumpisahan pala, kumbaga hindi pa sila full operational. So, siguro darating ang time na talaga naman ang pangarap ko na maging libre ang pagpapagamot sa bayan ng Padre Garcia. Libre nga po ang ating college. So, yan po talaga ang pangarap namin ng Pamilya Rivera dito sa bayan ng Padre Garcia. Another question from... Okay, let's proceed, Sir Gary. Alam po natin na ito po Barangay Castillo, ilang na naangay na sa San Antonio, kaya po tayo para po sa ating kaalaman ng ating mga kabumayan, hindi na po sa Padre Garcia, kundi sa mga marating lalawigan. Ito po ang hospital ng Padre Garcia ay intended solely for Garciano o kayo po ay tatanggap din ng ibang mga pasyente na galing sa mga narating lalawigan. Yes po, lahat po ay welcome dito sa bayan ng Padre Garcia. Even nga po yung college namin, may mga taga San Antonio po, taga Lipa na pumapasok, taga San Juan. So lahat po ay welcome sa bayan ng Padre Garcia. Okay. Sabi niyo po kanina, kompleto na po ang facilities at saka laboratories. Meron na po ba tayong MRI sa yung mga CT scan para dito sa ating mga kababayan? CT scan po, meron po tayo. MRI lang po ang wala pa kasi medyo may kamahalan po yung machine. Pero siguro sa banda-banda riyan ay magkakaroon din po ang hospital. Okay. I think we're good. Okay. Last question, ano ba ang pangarap ng Mayor Celsa Braga Rivera? Kasi kung ito'y mahirap yung naabot at ito'y naabot na, nandito na po lahat ang mga Pasco Chain, bangko, at iba pa. Ano pang pangarap ng isang Padre Garcia ng Mayor Celsa Braga Rivera para Vice Mayor Rivera? Siguro naman po lahat ng proyekto po pag-uusapan. Halos lahat po naman ay nandito na sa
bayan ng Padre Garcia. Tapos na po kami sa public market, halos wala na ang aming pong municipal hall building. Meron pa po doon pa ilan-ilan, yun na lang po siguro. Tapos, syempre, yun na lang pong pangarap ko, makapagpagamot ng libre ang mga taga rito sa bayan ng Padre Garcia. Mapagsilbihan po namin ng maayos ang mga taga rito, ang mga Garcianos. Yun lang po, tapos na. Sabi ko, masaya-masaya na ako ng aking mga kababayan, nakakapag-aral ng libre ang mga kabataan, at nakakapagpagamot ng libre dito sa ospital ng bayan ng Padre. Ayan. Huling mensahe na lang po, Mayora, para sa ating mga Garcianos at ngayong Pasko po. Ayan, so maligayang Pasko po sa ating lahat. Advance Merry Christmas. Ano ho, bahala na po sa inyo si Miss O at saka si Brian. Ano ho, ayan. So sa mga kababayan ko po dito sa bayan ng Padre Garcia, ayan po, nandito na po, malapit na po na, mapapakinabangan na po natin ang ospital ng bayan ng Padre Garcia. Ito po ay handog namin sa lahat ng mga mamamayang Garciano. Ano ho, so maraming salamat po sa inyong tulong at suporta dahil kung wala kayo, wala po dito si Mayor Mike, wala po si Mayor Celsa, si Vice Miko at ang Sangguniang Bayan at lahat po ng nanunungkulan sa bayan ng Padre Garcia. Wala po tayo, hindi po tayo magkakaroon ng ospital, ng college, ng dialysis center at lahat po ng malalaking proyekto sa bayan ng Padre Garcia kundi sa mga mamamayang Garciano. So sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Magandang buhay at magandang Padre Garcia. Mayor, thank you.